Bakit nga ba Rusi Pulse 150 Fi ang kinuha ko? Yo! What's up mga mananap? Sana okay tayo lahat. Pag-usapan natin ang isang pinakasulit na compact commuter scooter sa merkado ngayon, ang Rusi Pulse 150 Fi. At hindi lang ito bagong labas. Mga paps, ito ay ginamit ko na mismo ng mahigit 2 taon with over 14,000 kilometers on the odometer. Kaya legit na review ang gagawin natin. Commuter scooter talaga ang peg nito. Swak na swak para sa daily rides. Mapatrabaho man o pang-errands. Malawak ang floorboard, may foot-forward style pa, kaya hindi ka pipilipitin kahit long ride. May left pocket na may USB port na para sa charging. At yung naked handlebars gives that sporty, rugged look. Mechanical key lang siya, kaya simple pero easy to maintain. Matibay at meron din siyang digital panel na malinaw kahit tanghaling tapat, hindi siya kaya ng ibang cheap panels na lutang sa araw. So upuan, malapad at malambot, good for 2-up rides. Meron siyang metal grab bar sa likod, solid. Tapos ang under seat compartment, kasya. Ang half-faced helmet, bonus na yan sa scooter na ganito ka-compact. May 5-liter fuel tank capacity siya. At nag-average ako ng about 40 to 45 km per liter. Depende sa traffic. Sulit sa gasolina, lalo na ngayon. Mahal ang fuel costs. LED lahat, ang ilaw, headlights, TRL at signal lights. Medyo aggressive yung style, sporty ang dating. At kahit budget scooter, maganda ang quality ng mga plastic fairings na inilagay nila dito. Sa tires naman, malapad at kapit. Front size is 110 by 70 by 12. Yung sa likod, 120 by 70 by 12. Tamang-tama sa Philippine road style na medyo okay na medyo hindi. Telescopic fork sa harap at 330mm single suspension. Maganda ang play ng suspension nito. Front disc brake with 1-piston caliper. Tapos drum brake sa likod. Okay na ang preno for me. Responsive siya kahit may angkas. Medyo maliit nga lang ang rotor disc brake. Kaya cautious ako sa mga high-speed bursts. Although kaya naman ng scooter, mas mabuti na maingat tayo. Usapang muffler, may heat guard at hindi bastos. Ang tunog dito, sakto lang at may kunting karakter. Pero hindi maingay sa barangay. Sa makina naman, ang scooter na to is powered by a 149cc single cylinder, single overhead cam 2-valve fuel injected engine na kayang ibigay ng 10.7 horsepower at 7,500 RPM, 11.8 Nm torque at 6,000 RPM. Ibig sabihin, malakas arangkada, panalo sa overtaking at air cooling system pa siya. Kaya madaling-madali lang i-maintain. Kickstart at electric start, kaya panalo sa reliability. At ang curb weight nito is only 109 kg. Magaan siya. Madaling i-maneuver kahit na sa masikip na daan. Usapang upgrades and parts, I stayed stuck. Hindi ko na muna ginalaw ang panggilid. Goods na kasi ako sa performance nito. CVT belt, nagpalit na at sinalpak ko na ang isang original belt for a Beat FI. For me, it makes a lot of sense na ito talaga ang kinuha ko na scooter. Max his scoot looks and feels, sporty at aggressive ang dating, very compact, malapad na seats, comfy na comfy for short and long rides. 150cc EFI engine on a compact body. Sobrang power na to on a scooter this small. Floorboard available, perfect sa mga bagahe for long rides or mga quick errands. So dito lang muna. Thank you so much for watching. Salamat sa suporta. Sa susunod na episode, i-feature naman natin ang pinakabagong maxi scoot ng Rossi, ang Force 150 EFI. Ingat po tayo lahat. Bye!